So, start na tayo. Meron na ngang offer sa akin si One Hand na 16,500 pesos. Hey guys, quick question. Are you looking for a legit online lending platform where you can get approved in just 5 minutes and one valid ID only ang kailangan? Stick around kasi I'll show you how it works and what to watch out for. First, find a licensed lender. Saan ba makikita yung mga legit na online lending platforms? Bumisita lang kayo sa www.checkwithsec.sec.gov.ph at makikita nyo dyan yung mga legal o legit na mga OLA. Alam nyo naman, marami na nagsisilabasan na mga 7 days, need mo na siyang bayaran. Tapos, ang laki talaga agad ng patong nila. Second, kailangan i-prepare nyo na agad yung inyong valid ID. Siyempre, kahit anong OLA pa yan, kailangan meron tayong one government valid ID. Third naman, ay check natin yung mga fees and rates. Baka mamaya magulat ka na lang, ang laki pala ng kanilang interest, service fee, o kaya naman platform fee. Disclaimer lang guys, hindi po ako agent ng kahit anong online lending platform o hindi po ako financial advisor or abogado. Lahat na sasabihin ko ay based lamang sa aking experience at sa mga research. So today, I'll show you step by step kung paano nga ba mag-apply dito kay One Hand. First, kailangan lang natin i-download ito. Both iOS and Android user ay pwede itong ma-download. Next naman ay prepare your valid ID and fill out the application form. So here, kailangan nyo lang i-provide ang inyong cellphone number kasi mag-text po si One Hand ng one-time password or PIN na itatype nyo lang sa mismong app. And then you need to provide your basic information. Ito yung mga pangalan, address, cellphone number, email address, education, trabaho, at maghihingi rin sila ng contact reference. So ano ba yung contact reference? Ito po yung mga tatawagan nila once na hindi kayo sumasagot sa tawag nila or kapag na-overdue kayo. Kaya iwasan nyo talagang ma-overdue sa mga online lending app. Po-provide ka nga ng e-wallet or bangko. Pero ano lang, much better if e-wallet na lang yung i-provide nyo. Kasi alam niyo naman pag bangko, medyo para sa akin lang, napaka-hirap i-disclose ng bank. Next is yung step 2. Get your loan approved, follow the process and receive SMS confirmation within 24 to 48 hours. Bigay sila ng at least 2 araw para i-assess ka. Pero in my case guys, agad nila ako na-assess. Just 5 minutes nga ay nabigyan na nila ako ng loan kung magkano nga yung pwede kong hiramin sa kanila. And step 3 is yung receive money. Papasok nga yung hinihiram mo. Kunyari, hinihiram mo is 5K, ganyan. So, dito na yon papasok. So, pwedeng bangko or e-wallet. Meron siyang note dito, cash disbursement may take 24 to 48 hours. Make sure your account is active to avoid any delays during disbursement. O, siguraduhin yung tama yung nilagay yung account. Kasi nga, sinabi niya dito, avoid any delays during disbursement. So, careful talaga tayo sa pagta-type ng ating e-wallet. Baka mapunta pa sa iba. Palagay din dito na 24 to 48 hours po yung pag-disburse ng pera. Pero before kasi guys, nung naghiram ako, since 2024 pa naman yun, 5 minutes lang talaga disburse na sa account ko. Step 4 naman, nakalagay dito is repay on or before your due date. So, pwede ka daw mag-advance repayment kay One Hand. Na pinakita ko nga sa inyo, ito yon yung mga transaction ko sa kanya. I-check natin itong 2,993 pesos na aking niloan. Dati pa naman to 2024. Niloan ko sa kanila ay 2,993 pesos. And kinuha ko yun ng 2 months. So, pwede ko mamili. Pwedeng 2 months, 3 months, 6 months. Pag first time mo pa lang guys, 1 month lang yung bibigay ni One Hand. So, dito yung pagtototal natin tong principal plus interest plus service fee plus platform is equals to 1,838 pesos. Ika-compute natin yung total niyan lahat, no? So, 1,838 times 2 na lang din. So, 3,676 minus piso kasi nga yung sa pangalawang repayment ko sa pangalawang buwan is 1,837. Minus na lang natin yung 2,993 na nakuha ko na pinahiram nila is equal to 683. So, 683 pesos lang yung kanilang pinaka-total interest na rin, no? Tama dun yung service fee, platform fee, tapos divide natin sa 2. So, meron silang 341 pesos kada month na nakukuha. Which is, for me, okay na talaga yon. Mababa lang siya para sa akin, ha? Depende pa rin sa inyo if gusto nyo tong si One Hand. Kaya nga ako nagre-review for you guys to decide. Alright guys, before I end this
this video, I just want to share something important. Please don't skip this vlog or this video, lalo na po sa mga nagbabalak umutang online or anywhere else. Yes, mabilis ma-approve, pero remember this. Utang is still a responsibility. Na hindi porket madaling makaloan sa mga online lending app, kukunin mo na nga kaagad. You really have to think before to borrow. Ask yourself, kailangan mo ba talaga yung pera? Kasi guys, once na nanghiram ka, nandito na nga yung interest, yung mga iba pang fees. Tapos meron pang penalties kapag late ka nagbayad. So, lagi nyo talagang pag-iisipan yung paghihiram. I know, life can be tough. Minsan, merong mga emergency na hindi natin inaasahan and we need instant cash. That's okay naman kung gagamit tayo ng mga loan apps. Make sure lang na ginagamit natin to sa important, like sa business, kung kailangan mo talagang mag-take ng risk, medical bills or yung mga emergency bills like yung mga kuryente, mga ganon. Wag na wag lang talaga sa luho. Please lang, wag sa mga luho, sa mga Shopee, yung mga ganyan. And one more thing guys, lagi nyo check yung kanilang terms and conditions. Kasi minsan may mga loan app talaga na malaki talaga yung kanilang interest. So, quick reminder from me guys, ulitin ko lang, think before you borrow and borrow wisely. Ang utang po ay hindi masama, pero dapat may plano at purpose. That's it for today guys. Hope this video helped you. Don't forget to hit like, comment, share, and subscribe. God bless us all. Bye guys. Thank you so much.